Ang tatay, ilan lang ang oras para sa kanyang anak dahil siya ang nagpo-provide ng mga pangangailangan. Pero mas madalas nating kasama ang ating mga ina. Bakit? At importante, na ipakita ninyo ang inyong pagmamahal kung buhay pa ang magulang ninyo, ang ina ninyo. Dahil ang ina ay dangal ng tahanan. Ito sa Kawikaan 31, 10 hanggang 31. Ito pong verse na ito ay nagpapakita kung gaano ka-powerful ang isang ina na may noble character. Ano po yung mga noble character na yan? Mapagmahal, makalinga, nagtuturo ng tama, may maayos o magandang wisdom sa buhay, matatag, diligence, compassion, at lalo tigit sa lahat po, sila yung may takot sa Diyos. Sila ang dangal ng ating Panginoon. Dahil takot magkasala ang mga nanay eh. Pagka sila, pag ako ang nagkasala, pag ako nagkamali, pag ako ang malina, ako ang tinitignan ng ating mga anak bilang modelo. So if I'm weak, they are also weak. If they are sinners, they are also sinners. That's why ang ina ay isang dangal ng tahanan. Kaya, para po sa mga ina, kung hindi man na-appreciate sa ngayon ng ating mga mahal sa buhay, ang mga hirap natin bilang isang ina, huwag tayong magdamdam. Bakit po? Dahil hindi po tayo kinakalimutan ng ating Panginoon. Maaaring hindi nyo agad makita ang bunga ng inyong mga pagpapagal bilang isang ina. Ang inyong pananampalataya, mga panalangin, at pagmamahal ay may kahalagaan hanggang sa walang hanggan. Kaya kung tayo po bilang isang nanay, pinakita ninyo yung inyong role ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Huwag niyo sukuan, pero patuloy na gawin, ang Diyos po ang bahala sa inyo. Maaaring din natin nakuha yung tamang atensyon o sukli sa lahat ng ginawa natin mula sa ating mga anak, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin. Sa Hebreo 6:10, sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Huwag kayong mapagod po na gawin ang inyong mga role bilang isang ina. Dahil kung tayo po ay talagang gumawa, kayo'y pararangalan sa buhay. At para naman po sa mga anak, ito ay aking tagubilin sa ating mga anak. May pagkakataon pa, hanggat buhay ang ating mga ina, hanggat buhay ang ating mahal sa buhay, huwag niyong pagdamutan, ipagkaloob ang inyong pagmamahal. Ano ba naman yung halikan nyo kahit paminsan-minsan? Minsan sinawawala na tayo ng lambing sa ina eh. Lalaki ako, hindi ako malambing. Kasi macho ako eh. Di ba po? Meron nga dyan, macho, iyatin eh. Pero na ipapadama mo, kung ganun kailangan mo ipadama. Ano ba, akapin mo yung nanay mo, Ma, thanks for everything. Ano ba yung tawagan mo? Ma, hindi naman kailangan lagi pera ang hinihingi ng nanay ah. Yung attention, yung love. Kaya tayo, para sa mga anak, show your love, respect. Hanggat buhay sila, hindi natin kasama ang mga nanay natin habang buhay.
At hahanapin nyo yung mga bagay na yan kapag sila ay nawala na. Kaya ako nagpapasalamat pag nakakakita ako ng may mga edad na nanay. Salamatan niya, abay, haba ng panahong ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay na makasama niyo sila. Bigyan dangal, pasalamatan natin ang ating mga ina. Kaya po kahit po late na ang ating message na ito, gusto kong bigyan palamala ang mga ina na kung saan paalala sa mga anak kung gaano kahalaga ang ibinigay na role ng Diyos sa ating mga ina na ginagampanan nila para sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang mga ina, they deserve love, respect, much more than anybody. Kung kaya mo magmahal ng kaibigan o ibang tao, bakit hindi ang ina? At the end, masigit kayong pagpapalala. With this belated Happy Mother's Day po. And thanks God for having our Christian, God-fearing mother dito po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa tulong aral na binahagi sa atin ng ating mga kapatid at tayo ipapatuloy sa ating gawain sa pagkakulang ng kanyang ginagawa at pag-ibig sa araw. Tayo po muna yung mawik ng Libito Calvary.